how to elevate your spirit in Christ. Paano po ba natin na mapapalakas, mapapalago yung ating espiritu pagdating sa Panginoon? So, dito, pag tinanong mo dito, lahat po siguro dito, ang sasabihin po nila, malakas ang espiritu nila. Malago na sila sa pananampalataya. Pero, tingnan po natin, baka mamaya katulad po tayo nung isang pirasong ubas na tinanggal na po doon sa kanyang bugkos. Kaya, tingnan po natin, baka ganun na po yung kalagayan po natin. Okay. Elevating your spirit in Christ is a transformative, ongoing journey. So, ang ibig sabihin po dito, ang pagpapataas o pagpapalago ng ating espiritu kay Kristo ay isang gawain na nagdudulot sa atin ng pagbabago at kailangan nagpapatuloy tayo sa paglago. So, continually, kailangan lumalago tayo spiritually. Now, how can we notice if we are still growing up with our spirit in Christ? So, ito po yung minsan napakadaya. Madaya po minsan to kasi hindi natin namamalayan dahil lahat po tayo, nag-aakala tayo when we are here on our church o meron tayong konting paglilingkod, may konting ginagawa sa Panginoon, ang piling po natin doon, malakas po tayo. Ano po? Now, it involves intentionally shifting your focus from worldly, fleshly desire to the empowering presence of the Holy Spirit, allowing His peace, joy, and wisdom to lead and sustain your inner self. So ano po yung kailangan na maging malakas po sa atin? The inner self, yung nasa loob natin. Amen. Hindi po itong panlabas. Amen. Kasi yung panlabas natin, madaya po yan. Kasi nandiyan ka, minsan makikita mo na okay naman ako, actively, presence naman palagi ako sa mga gawain. And actually, lagi ako may dalang Bible ko. So, hindi po yun ang tinitignan po natin. It is our inner self. Na kailangan daw po talaga na magkaroon po tayo ng tinatawag na shifting your focus from worldly, fleshly desire to the empowering presence of the Holy Spirit. As you know, mahalaga po talaga ang banal na Espiritu Santo sa buhay po ng isang mananampalataya. Dahil alam niyo po ba, hindi lalago ang Espiritu natin without the Holy Spirit. Even though we know Christ Jesus, kahit nakilala na po natin si Yesu Cristo sa buhay po natin, without the guidance or the help, yung patnubay na banal na Espiritu Santo sa buhay po natin, hindi po talaga tayo lalago. And obviously, ito lang po yung kailangan to allow His peace, joy, and wisdom to lead and sustain your inner self. Kailangan daw po na meron po tayo ng kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu, yung kanyang kagalakan at yung karunungan na mula sa banal na Espiritu. So pag sinabing inner self, ito po yung talagang ginagay, pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Actually, it is not our body. Kasi yung katawan po natin, kahit anong gawin po natin pagpapalakas dyan, ihina rin ito at mamamatay rin ito. Pero yung inner self, yun ang kailangan na pinaka-iingatan po natin. At dito po tayo ginagabayan ng Holy Spirit. Kung paano na habang nabubuhay po tayo po ay natututong lumakad at magpalago sa Espiritu para na sa ganoon, maging mainam at maging malakas yung Espiritu natin na pagharap natin sa ating Panginoon, tayo po ay bibigyan niya ng buhay. At hindi po yung temporary life lamang po ito, kundi yung buhay na walang hanggan. Ang sabi po dito, magbabago rin po tayo ng pananaw. So kung papansinin po natin, napakahalaga po talaga ng pagbabago ng ating pananaw. Yung we need to shift from worldly and fleshly desire to the empowering presence of the Holy Spirit. This is how we elevate our spirit in Christ. Now, to elevate your spirit in Christ, paano po ba ito na gagawin? Unang-una, root yourself in the truth of Christ. Kailangan daw na tayo po ay mag-ugat tayo sa katotohanan sa ating Panginoong Heso Kristo. Now, kailangan po talaga, pinangahawakan natin is the truth from Christ. At hindi po yung sa sarili lamang natin. Kasi yung katotohanan po talaga, hindi po talaga sasangkayon yan sa pamumuhay natin with the desire
of worldly and fleshy. So, ibig sabihin po nito, kapag tayo po ay namumuhay na makasanlibutan, namumuhay tayo sa mundong ito, yung pong tinatawag po dito na truth of Christ, contradicted po talaga yan sa pamumuhay natin dito. Sapagkat hindi naman po talaga ito yung katotohanan eh. Sabi nga po dito, you cannot elevate your spirit without a firm foundations in God's Word. Kaya kung mapapansin natin, kapag nagbasa po tayo ng Word of God, kapag tayo po ay nag-aral ng Word of God, makikita mo lahat ng bagay sa pamumuhay natin nasasagasaan. Our attitude, our lifestyle, pati na rin po yung mga trend ngayon sa mundo po ito, nasasagasaan po yan ang mga bagay na tinuturo po sa atin ng words of God. Kaya nga kailangan daw po tayo na matibay yung ating pundasyon. We have a firm foundations in God's Word. Kaya hindi po pwede na hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos or else mananatiling mahina lamang po yung iyong espiritu. At hindi po talaga maglalakas yung espiritu mo, hindi ka lalago sa pagiging Kristiyano mo sa iyong relasyon sa Panginoon without words of God. Kaya nga ugaliin po natin na nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos at nag-aaral po tayo. Consuming Scripture shift your perspective and replaces earthly doubt with heavenly hope. Tingnan niyo po kapag tayo, nagpapatad po tayo sa salita ng Diyos, napapalitan daw po yung mga bagay-bagay na makasalibutan po sa atin at yung pag-asa po natin, naiilipat po natin doon sa pag-asang makalangit. So kaya kung papansinin po natin, marami po mga Kristiyano po ngayon, kung papansinin po natin, still, ang buhay po nila ay nandun pa rin, compromise pa rin sa mga bagay na makasanlibutan. Makikita mo, nandun pa rin yung hilig nila, nandun pa rin po yung desire nila, nandun pa rin yung perspective po nila, nandun pa rin po yung bagay na inaasahan nila, nandun pa yung kanilang pag-asa. Kaya hindi mo pa rin sila maaagaw, hindi pa rin sila kayang agawin ng Panginoon dito po sa mundo na ito. It is really because their desire is still on the worldly things. Kaya nga kapag nag-shift na po tayo, kapag tayo po ay nakaugat na po sa katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon na po ng changes po yun. It is transformative, sabi nga, na ito po magbabago po sa atin is the words of God. Kapag inaral natin ang inaral po ito, papasok sa puso natin to, which comes into our inner self, at yun po yung at yung kumbaga parang makikipag-ugday sa espiritu po natin yung salita ng ating Panginoon para mabago po yung ating mga pananaw. Kaya nga mahalaga po na tayo po nagbababad po talaga sa salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, maraming mga Kristiyano walang gana. Maraming mga Kristiyano ayaw gumawa sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano halos tamad mag-worship, halos tamad mag-pray, halos tamad mag-meditate the words of God. Why? Because of their weak spirit. So meaning, hindi nila binibigyan ng pagkakataon ang banal na Espiritu Santo na makapasok sa kanila para naman sa ganon, sila po ay pag-ugatin sa katotohanan pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Now, let's go in our scriptural focus pagdating dito sa bagay na ito. Ito po yung sinabi sa Colossians chapter 3 verse 1. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano po yung sinasabi po sa atin dito? Na yamang binuhay tayo muli. We are shared into the resurrections of Christ. Tayo po ay naging bahagi ng tinatawag na pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo, and upon receiving the resurrections from Christ Jesus, tayo na po mismo, kailangan, we need to focus our mind into the things about sa mga bagay na makalangit na. Kaya kung papansinin po natin dito, hindi pa rin po tayo matatawag na spiritual man kung tayo po ay patuloy na nakapokus lamang sa mga bagay dito sa libutan na ito. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tama po yung sinasabi ng Biblia, that narrow is the gate from heaven. Na mahirap po talaga makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi magkakaroon po tayo ng reversible lifestyle.
Kailangan na baliktarin po natin yung pamumuhay natin. From compromising to the Word through the desire of knowing the real things in Christ Jesus. Yun na po yung kumbaga parang lagi na natin pag-aaralan ngayon. Yun ang ngayon yung parang lagi po natin binibigyan ng daan sa buhay po natin. Na kung mapapansin po natin, napakahirap po talaga makalusot sa tao yung mga bagay na ito. Sapagkat alam niyo naman po na tayo po talaga, kalikasan na po natin dito sa mundo na ito na tayo po'y abala sa mga bagay-bagay sa mundo na ito. But this is not exception. Hindi po natin pwedeng gawing reason po ito because to enter the kingdom of heaven, kailangan na talaga tayo mismo, kailangan na ito po yung talagang gawin po natin. Kaya tayo po'y tinuturuan at ginagay po ng Holy Spirit para maintindihan natin dito mga bagay nito. Dahil po sa sarili lamang po natin, talagang hindi natin mauunawaan ito. Kaya nga, kailangan talaga ng patnubay ng banal na Espiritu. Now, ano sabi po dito sa kanina po natin binasa? Sabi po dito, yamang binuhay kayo muli, na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa taon na po, kailangan yung ating isipan sa mga bagay na makalangit, na kung saan naroon ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi po dito, that because believers share in the resurrections of Jesus Christ, dahil tayo po ay naging bahagi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, their lives should be focused on heavenly, eternal realities rather than temporary, earthly pursuit. Kung titignan po natin dito, tayo po lahat nandito tayo sa temporary, earthly pursuit. Doon lamang po tumatakbo yung buhay natin. Kaya nga sa araw-araw, makikita mo, matatapunan yung relation mo sa Lord. Which is, hindi mo na mamalayan, hindi talaga lalakas yung espiritu natin. Dahil supposed to be, kailangan po talaga, we are focusing our eyes into the things in Christ. Para lumakas po tayo. Kaya lang, mahirap po mangyari yung bagay na yun if we're still compromising with the Word. Kapag busy pa rin po tayo sa mga bagay na pinagkakaabalahan po natin dito sa temporary world po natin. It reminds Christians to center their thoughts and action on Christ, who hold a positions of supreme victory and authority alongside God. Na kung titignan po natin dito, kapatid sa Panginoon, tayo lahat pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kailangan maging sentro ng isip po natin at ng mga gawa po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Do not put Christ, sabihin natin, in one side of our life. Huwag natin ilalagay lamang sa isang lugar o isang place lamang ang Panginoon nang hiwalay na hiwalay sa atin. Kundi kailangan mailagay ang Panginoon into our center. Amen. So, meaning kailangan yung isipan po natin at yung ating mga ginagawa at kailangan po talaga ang sentro po nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ingatan po natin yung pamumuhay po natin. Kailangan na maging aware po tayo doon sa ating mga pamumuhay para na sa ganoon makita po natin if we are truly in Christ Jesus. Baka mamaya akala natin, o kung sumasamba tayo, akala natin kay Kristo na tayo. Pero if we have weak spirit at hindi po lumalago yung espiritu po natin, malamang po na malayo-malayo po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi tayo magkakaroon ng pag-asa talaga sa buhay na walang hanggan. Kaya nga kailangan po talaga magkaroon talaga ng shift sa ating isipan, sa ating pamumuhay, na kailangan po talaga mailipat po tayo sa mga bagay na makalangit. Amen. Romans chapter 12 verse 2, ito po yung sinabi po sa atin, ano po? Na kailangan na magbago yung ating isipan at mga gawa. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not compromise to the system of this world. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kaya nga, being rooted to the truth in Christ, kailangan ma-develop po sa atin yung tinatawag na desire to have the words in our heart. Amen. Yung salita ng Panginoon, kailangan mailagay talaga sa puso po natin.
Sa halip hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, papasok po tayo. Pag sinabing kalooban ng Diyos, papasok tayo dyan sa salita ng Diyos. Amen. Dahil yung will ng Lord ay yung words. Kaya nga, sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano yung gusto ng Panginoon. Amen. What is the will of God? Kung ano yung gusto ng Lord, kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay ng kanyang mga anak na sumasampalataya sa Kanya. Amen. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, our action, yung ginagawa natin. So, after transforming our mind, malalaman na po natin ngayon kung ano na po yung dapat natin gawin. Kaya sabi dito, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuting kalugod-ugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, makikita na po natin yung tamang pamumuhay po. Hindi po yan yung kumbaga parang pamumuhay ng isang bulag na Kristiyano na kung saan masyadong maliit pa rin po sa kanya si Jesus. At hindi pa rin po makikita yung emphasis ni Jesus sa buhay niya, kundi nahahapyawan lamang po sa buhay niya, which means Jesus is not the center of their life. Hindi si Jesus yung nagiging sentro sa buhay po nila. Kaya mostly, makikita po natin talaga yung paglago ng espiritu natin to elevate our spirit. There is changes really happen. Nag-develop, nag-grow yung ating spirituality po natin. At nagkakaroon po tayo ng malalim na desire para mas lalo pa po natin maugnay yung buhay natin sa Panginoon. Now, how can we apply this into our life? Ganito po yung application po dito. Meditate daily on uplifting Bible verses to lift your spirit instead of dwelling on negative external circumstances. So, commonly, ganito po yung nangyayari po sa atin eh. Tayo po kasi minsan, nakatuon lamang po tayo doon sa mga bagay na negatibo sa ating paglagpas ng katauhan. Yun sa pamumuhay po natin, lagi natin tandaan, ito po yung external body natin. This is our external life. Ito, kung nakikita po natin, yan, kayo na nandyan ngayon. Ang mahalaga po kasi yung internal, yung ating inner self, hindi itong outer. So, pagdating po dito, tayo po lahat, very conscious tayo into our outer. Itong panlabas natin na katauhan, hindi sa inner. Kaya nga kung minsan hindi natin nabibigyan ng pansin yung inner self natin eh. Kaya hindi po natin namamalayan o mahina na pala. Malnourished na pala yung aming inner self. Hindi na pala kumakain. May sakit na pala, malubhan na pala. Hindi po natin nakikita yun. Kaya nga po, ang tinitignan lang natin, uy, malaki katawan ko, mataba ako, malusog ako, malakas ako, nakakabuhat ako ng isang sakong bigas. So yun nakikita natin, malakas ako. Pero yung inner self natin, hindi po natin namamalayan, lupay-pay na pala. Kaya nga, if we are not rooted into the words of truth in Christ, ay nanyo hindi natin makikita yung mga bagay ngayon. Kaya nga sabi po dito sa atin, do not conform to the pattern of this world. Kasi ang pinapalakas mo doon, itong out there, itong labas, itong tao na nakalabas sa atin, hindi yung nasa loob na tao. Amen? Amen. Kaya nga, mostly makikita mo, ang problema ng tao, ano? Pera, trabaho, yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Kaya yun yung nagiging problema po natin. It is because nandun tayo namumuhay. Kaya pagdating po sa inner self natin, parang hindi mo problema, bahala ka, mamatay ka. Di ba kapag halimbawa, sa atin po, nagkaroon ka lang ng, ang ganito sumasakit sa balakang ko, sandali, papacheck up ko ng ano. Papatignan mo agad. Aalamin mo agad kung ano yung sumasakit sa balakang mo. Kasi conscious ka. Amen? Ang consciousness natin, nandito lang sa paglabas. Wala sa espiritu. Kaya laging mahina yung espiritu natin because of our consciousness is not belong to our spirit. Amen? Amen. Kaya doon makikita mo. Halimbawa, paganda ng paganda yung itsura mo, yung mukha mo, paganda ng paganda, pasexy ka ng pasexy, pa-flawless ka ng pa-flawless. Pero, hindi mo napapansin yung inner self, which is your spirit, wala na pala. Pangit na pala. Kaya pagharap namin sa Panginoon,
i-reject na lamang po tayo. Kasi patay na yung espiritu natin. Kaya nga, dapat na ingatan po natin yung espiritu po natin at palagi po natin pinalalakas. Ibig po palatan natin ng words of God. You must rooted and grounded to the word of truth. Kaya pinangahawakan natin yung katotohanan kay Jesus. Never contradict the truth in Christ Jesus. Alam niyo, number one sign po yan na kapag ako mo contradict na po yung buhay ko doon sa katotohanan mula kay Kristo Jesus sa kanyang salita, ang ibig sabihin po nung lupaybay na yung Espiritu mo. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, you must be aware. Ingatan niyo yung Espiritu po ninyo dahil pagharap natin sa Panginoon, yun ang hahatulan, hindi itong nasa labas. Amen? Amen. Ikalawa, rely on the power of the Holy Spirit. Never rely unto your own strength. Rely on the power of the Holy Spirit. Your own willpower is limited. Tandaan nyo, yung sarili po natin lakas, limitado lamang po yan. But the Holy Spirit is an internal teacher. Yan na naman, pumasok na naman, ano po? Na ang tinuturuan niya po sa atin, yung ating kaloob-looban. And counselor that provides continuous spiritual growth and strength. Kaya nga, without having the Holy Spirit in you, paano mapagtuturo? Hello, nandiyan pa po ba tayo? Amen! Sabihin mo yung katabi mo, makinig po tayo. Makinig tayo. Makinig po tayo ha. Kasi mahalaga po ito kasi kailangan maging buhay po tayo. Amen! Eh, di ba, kanditin mo yung katabi mo? Yan. Makinig po tayo. Makinig tayo. Ulitin mo, makinig po tayo. Makinig tayo. Okay. Sabi po ulit dito, your own willpower is limited. Kaya nga, papansinin mo, pag mahina na po yung espiritu mo, wala ka na magagawa po dyan. Ano yung magagawa mo? Try to ask the help of the Holy Spirit, which is our counselor. Siya yung nagpo-provide ng tinatawag na continuous spiritual growth and strength. Kaya kung mapapansin po natin, yung espiritu ng isang Kristiyano lumalaban. It is not because of you, but because of the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, inilalaban tayo. Naiintindihan mo natin? Yung Holy Spirit, binibigyan tayo ng buhay. Yung Holy Spirit, binibigyan ka pa rin ng extended strength. Na kahit nang lupaybay na yung Espiritu mo, ang Holy Spirit, kapag ka inaalaw mo pa rin yan, papasok pa rin sa yan, gagalaw pa rin sa yan. Kaya kung mga kapatid sa Panginoon, without the Holy Spirit in you, I tell you, hindi talaga alakas yung Espiritu mo. Yung Espiritu mo, mananatiling lupaybay po lang yan. Yung iyong desire, mamamatay po palagi yan with your desire in our Christ. At hindi po natin talaga mapapalago yung Espiritu natin kapag tayo po'y absence of the Holy Spirit. Halimbawa, di ba, makikita po natin, marami mga Kristiyano, ano po, na kung mapapansin po natin, parang kayanin po nila yung mga bagay sa pagsamba po nila sa Panginoon or with regards on the Spirit. Akala po nila ganun-ganun lamang po yun. Pero alam niyo po ba, without the Holy Spirit, kahit na sabihin mo pagbabad ka pa sa church, baliwala rin po yun. Kaya nga napakahalaga po talaga ng presence of the Holy Spirit sa atin. Dahil yun yung nagpo-provide ng tinatawag na continuous spiritual growth and strength sa buhay po ng isang tao. Yung willpower po natin ay hindi mapapalakas yung espiritu natin. Amen? Bakit? Ganito po yan. Yung willpower po natin, galing lamang po yan into our fleshly strength. Amen? Okay, ganun. Try nyo ba? Try yan. Try. Yan yung lakas mo. Which is, it is not the strength of the Spirit. It is the willpower. Amen. Yung ginagamit mong pagbuhat ng upuan, pagbuhat ng mga, kung ano yung mga binubuhat mo, willpower lamang po yun. Which is limited. Kaya nga kung ano lang yung kaya mong buhatin, hanggang doon lang yan. Pag sinagat mo yung buhat mo, maaaring ma-injured ka. Maaaring magkaroon ka ng broken bones. Amen. Pero in our spirit, hindi niya kayang patakasin ito. Kaya yung willpower po natin, hindi niya kayang pakilaman yung ating espiritu, yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya we need to rely on the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit po, ang may kinalaman dito sa espiritu natin. Amen. Hindi ikaw.
Amen? Amen. Hindi ikaw. Kaya tayo lamang po, nag-decide lamang po tayo to allow the Holy Spirit to provide spiritual growth in us, to provide spiritual strength. Kaya yung Espiritu po natin lumalakas because of the presence of the Holy Spirit. Kaya kapag halimbawa nag-worship ka, kapag halimbawa tamad ka mag-worship, halimbawa katulad kanina, may nakikita mo gusto nang tapusin yung pag-worship po natin, gusto nang ikat. Tinitignan na kung hihinto na sila. Kaya hiniyaan ko lang. Kasi gusto ko rin po na maramdaman po natin na kailangan tayo po nililid ng Holy Spirit. Yung iba nakikita ko nakatungangangan. Amen. Which means it is only a willpower. Hindi po yung Holy Spirit na kung saan siya yung internal teacher and counselor natin para na sa ganang lumakas ng todo yung Espiritu natin. Kaya nga ayaw niyang i-allow yung mahabang worship. Tinatamad na siya. Bakit? Kasi nandun lang siya sa willpower. Laman. Amen. Kaya tamad siya sa pag-worship, tamad siya kumawit, tamad siya na parang parangalan ang Diyos, i-adore yung Diyos, i-worship ng todo yung Diyos dahil nga po mahina yung kanyang espiritu. Rely on the power of the Holy Spirit, not on your willpower. Yung scriptural focus po natin dyan was written on Romans chapter 8 verse 11. Sabi dito, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bubuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawan may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Kaya nga, mas kailangan natin fokusan yung Espiritu na nananahan sa atin. Amen. Kaya alam nyo, hindi po natin makakaila yun. Kapag halimbawa, binabaliwala po natin yung mga bagay na may kinalaman po sa Espiritu natin, ang ibig sabihin po nito, hindi natin pinapahintulutan yung Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ang nangyayari po dito, parang pinapalayas mo yung Holy Spirit sa iyo. Amen? Nakakita ka na ba ng pinalayas na tao sa kanyang tahanan? Nakakita po kayo nun? Di ba kahabag-habag, kaawa-awa po yung kalagayan? Amen? Kasi maaawa ka, ay wala na siyang titiran. Parang ganun po ang kalagayan ng Holy Spirit sa atin. Nakakaawa sa atin, pero ang lubos na nakakaawa doon, ikaw. Tayo, bakit? Kasi wala na maglilinis ng bahay. Mabubulok na lang. Amen. Amen? Pero kapag natin ng Holy Spirit is still continuing to help us to be strength and powerful in the Spirit. Amen. Kaya nga, pahintulutan mo ang Holy Spirit. Yan yung nagsasabi sa iyo na mag-church ka, maglingkod ka sa Panginoon. Be active in your church, be active in the Spirit, be active in your reading Bible, be active in meditating the words, be active in your devotion. Yan yung nagsasabi po sa atin. Continually, lagi mo napapakinggan yan, kaya lang hindi natin pinapansin because we are unfocused. Kasi nakapokus tayo sa laman. Kaya lahat ng mga bagay na naiisip natin, yung problema mo, yung babayarin mo, yung gagawin mo, yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung boyfriend mo, yung mga bagay na nandito lamang sa laman po natin. Kaya hindi na natin nabibigyan po ng pansin yung pagbabasa ng Bible, yung pag-meditate, yung pag-aaral, yung fellowship, yung pang-worship, yung ating paglilingkod. Kaya nawawala po tayo doon because the Holy Spirit is outside of us. Pinalayas natin. Kaya nga kapatid sa Panginoon, doon mo makikita kung nananahan sa iyo yung Espiritu ng Panginoong Jesucristo, kung lagi ka nagiging masipag sa mga bagay sa Panginoon. Na kahit na sabihin mong abala-abala ka sa mundo na ito, pero yung sipag mo pagdating sa Panginoong Jesucristo, sa Espiritu mo, hindi ka nawawalan nun. Amen. Hindi po tayo nauubusan ng kagalakan na pagtingkuran ng Diyos sa buhay po natin. It is because the Holy Spirit is inside of us. Nasa loob natin, wala sa labas. Kaya kapag hindi nasusunod na sa iyo ang Holy Spirit, ang ibig sabihin kung nasa labas lang siya, pinalayas.
Amen? Pero kapag siya yung naghahari dito, nananahan sa puso mo, ibig sabihin, siya yung nagmamayari ng buhay mo. Kaya makikita mo, nakukuman ka niya. Sipag ka, maglingkod ka, umayo ka, mag-Bible study ka, mag-meditate ka, mag-devotion ka. Ginagawa mo yung mga bagay na yun because of the help of the Holy Spirit. Amen. Dahil nananahan siya inside of you. Amen. Amen. Another scriptural focus po dito ay yung po ang sinabi sa Galatians chapter 5 verse 25. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, pero saan tayo namumuhay? Sa laman. Which means, wala talaga ang Holy Spirit. He is not the center of our life. Parang nandun lamang po siya. Palamuti lamang po siya sa buhay po natin. Kaya nga sabi dito, kung tayo binigyan ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ng ayon sa Espiritu. So pag sinabing mamuhay tayo ng ayon sa Espiritu, kung ano yung sinasabi sa inyo ng Holy Spirit, kung ano yung pinagagawa sa inyo ng Holy Spirit, ginagawa ko yun. Amen. Amen? Like for example, ngayon, halimbawa, ayaw mong makinig ngayon, ibig sabihin, pinalayas mo yung Holy Spirit. Halimbawa, dahil sa isip mo, lumilipad dahil sa iba. Ibig sabihin, lumayos ang Holy Spirit. Pero kapag nakafocus ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig, makikita mo, ibig sabihin, nandun, nagdadwell sa iyo ang Holy Spirit, at yun yung nag-guide sa iyo, anak, makinig ka mabuti. Dahil pinalalakas ko ang Espiritu mo. Kamusta naman kapag natulog ka? Wala na, patay na ang Holy Spirit sa iyo. Patay na yung Espiritu mo, tuluyan ang nawala. Amen? Kaya nga huwag niyo sayangin yung pagkakataon. Dahil ang Holy Spirit talaga, ginagabayan tayo palagi niya. He is our counselor. Siya yung nagpo-provide po sa atin ng paglago. Kaya marami mga Kristiyano hindi lumalago kasi sila po ay sumasamba, naglilingkod lang, through fleshing desire lang. Ay, maglilingkod ako ngayon kasi birthday ko. Yan. Birthday, kaya naglingkod. Ay, maglilingkod ako ngayon kasi nagkaroon ako ng transaction na malaki. Yan. Fleshing desire lamang po yun. Pero kapag dating po sa talagang spiritual desire mo talaga, at nag-provide po sa inyo yung Holy Spirit, hindi ka mapipigilan. You are never stop to do things. Hindi ka mapipigilan. Kaya nga sabi na po dito, ganito po yung paliwanag po dito sa Galatians chapter 5 verse 25. Means that since the Holy Spirit gave believers new spiritual life, siya yung nagbibigay po sa atin ng panibagong spiritual life, ano po, pamumuhay sa Espiritu. They must actively align their daily behavior, choices, and character with the Spirit's leading. So, ibig sabihin po nito, yung ating ugali, yung ating katauhan, yung ating pagpili, yung ating tayo mismo, makikita mo yan, lead tayo ng Holy Spirit. At yung mga bagay na ginagawa po natin, pag-leading ng Holy Spirit yan, it is more our point of view po natin, nandun sa mga bagay talaga na makakapagpalakas ng Espiritu. Nakalit na sabihin mo, busy ka sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa pamilya mo, makikita mo may ginagawa pa rin yan. Continually, hindi yan na, kumbaga hindi natitigil yan, hindi po siya napipigilan sa mga bagay niya, sa devotion, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pag-share ng words of God, hindi mapipigilan po yan. Amen? Amen? It is a call to move in rhythm with God. Parang sumasabay ka sa indayog ng ating Panginoon. Amen? Kapag halimbawa, lumakad na ang Panginoon, halimbawa, para si Jesus, yung kanyang mga alagad, nung bumalik ng bundok, bumalik din yung mga alagad. Nung tumawid sila ng dagat, tumawid din yung mga alagad. Sumusunod po sila into the rhythm with God. So, gano'n na po yung galaw ng buhay po nila. Even though they have work, even though we have work, we have our study, we have our family, makikita mo yung indayog ng iyong pagpapamilya, ng pag-aaral mo, ng iyong pagtatrabaho, na nakakasabay yan sa Panginoon. Amen? Nakakasabay kay Kristo yan, hindi humihiwalay. Amen? Makikita mo, nagtatrabaho yan, pero hindi nahihiwalay sa Panginoon. Nag-aaral
hindi siya, hindi naiiwan, hindi nahuhuli, kundi laging kasama ng Kristo. Kaya masabi na po dito, much like dancers following a leader or soldiers marching in his step. Nakakita na po ba kayo di ba yung nag-march po sila, ano po? Forward, march! 1, 2, about face! Makikita mo yung iba sumasalungan, di ba? Kung saan na napupunta. Ibig sabihin po nun, walang ganon. Sa mga military po, kailangan lagi kang nakaka-coordinate palagi yung mga kilos mo, yung mga galaw mo, kung ano yung kinukuman, yun yung iyong sinusunod. Pagdating din sa pagsasayaw, makikita mo, di ba? Kailangan sabay na sabay. May choreographic po kayo, hindi na pwedeng lumilihis yung mga paa mo. Amen? Makikita po, pag sumayaw ng digi-digi-ding-dong yan. Di ba? Sige sa ama, di ka ba pag nasumayaw ng talagang masasabayan niya talaga yun. Ganun po tayo. If Jesus, if our God, is the leading in our spirit, kailangan sasabay po tayo sa lead ng ating Panginoon. Sasabay tayo ng indayog sa Lord. Pagka halimbawa, dinala po tayo ng Panginoon sa isang gawain, nandun ka rin. Hindi naiiwan. Amen. And this is how we look our spirit to be strength or strong. Kaya nga doon natin makikita yon kapag lagi tayo sumasabay sa ating Panginoon. Now, our application. Actively pray for a desiring God message or living in the power of the Spirit so you can rely on God's grace rather than your own energy. Lagi kasi nag-uubos tayo ng energy ng natin sa sarili. Pero yung God's grace na dapat doon tayo nakarelay. Amen? Kaya nga binigyan tayo ng grace na doon para sumabay ka doon sa grace na yun. Sabi nga natin His grace is sufficient for our needs. Pero, nalilihis tayo, hindi tayo sumasabay doon. Yung grace na yun, hindi yan yung nagiging source ng sufficiency natin. Amen? Saan tayo makukuha ng sufficiency mo natin? Sa ibang bagay. It is not into the grace of God. Sabi ng Biblia, sabi niya po, di ba? His grace is sufficient for our needs. Amen. Pero sa iba po tayo, kumukuha. Kaya nga, hindi tayo nakasabay po doon. Amen. Kaya nga, kailangan po, naka-align po tayo actively sa ating Panginoon. Number 3, maintain a lifestyle of praise and thanksgiving. Kailangan po na nananatili po tayo doon sa pamumuhay na kung saan laging nagpupuri sa Diyos. You never neglect the worship into God. Tsaka yung pasasalamat po natin. Lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano man yung kalagayan natin, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Praising God shifts your focus from your problem to His power. Ang sabi po sa atin dito, kapag tayo raw po lagi nagpupuri sa Panginoon o lagi tayo sumasamba sa Panginoon, yung daw pong focus po natin sa mga problema na ililipat into His power. Kaya po tayo nagtatagumpay doon sa mga problema natin. Kaya marami pong mga Kristyano, kita nyo, hindi nagtatagumpay. Why? Because of weak spirit. Then if you elevate your spirit through Christ Jesus, makikita ko, yung iyong problema, napaka-easy to handle na lang. Parang tayo wala na lang, simple lang yan. Mamaya-maya wala na yan. Pray lang yan. Isang pray lang yan, tapos yan. Amen? Ganun na tayo kalakas doon Kaya nga, ang pinakasandalan po natin, we depend on our things that given to us, the authority that given to us by God. Diba? Binigyan tayo ng authority ng Lord into prayer. Para na sa ganoon, pag may problema tayo, tawag tayo sa Panginoon, ask in His name. Amen? At kapag halimbawa may mga pinagdadaanan tayo, mga kung ano-ano mga bagay, kaguluhan sa buhay po natin, di ba? Meron po tayong tutulong sa atin. Kaya nga po, ginagamit po natin yung authority niyo ng Panginoon para na sa ganon, tayo po ay manatili sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Joy is a weapon against a heavy or weary spirit. Na kapag halimbawa, tingnan niyo po ito maligid po na nakikita ko sa mga Kristiyano ito Pagka nagka-problema na, malungkot na. Kapag may pinagdaraanan na, malungkot na. Kapag hindi nila nagagawa yung gusto nila, malungkot na. And you know what? Alam niyo po, hindi tayo talaga magtatagumpay nun. Lagi tayo mananatili po tayo na nakabilanggo tayo
sa kadena ng kaaway. Kaya kung mapapansin po natin dito, you need to have joy. Amen. Kasi yung kagalakan, yun yung nagsisilbi ng pagpapakita po natin na tayo'y nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat. Amen. Ang taong malungkot, ibig sabihin niyan, he has an ingratitude heart towards God. Taong walang pasasalamat sa Panginoon. Taong hindi marunong magpasalamat sa Panginoon kapag lagi ka malungkot. Bakit? Binigyan ka ng buhay. Dapat yung buhay na yun maging masaya ka. Amen? Parang pag malungkot ka, parang pinagsisisihan mo, bakit ganitong buhay bigay mo sa akin? Amen? Kaya nga, alam nyo, may kakilala nga po ako, ano po? Sabi nila kapag maganda raw sila, masaya sila. Pero may kakilala po ako, kaklase ko po nung araw. Kung tawagin po namin noon, tatawagin po namin na talagang binubuli ng mga kaklase ko nung araw yun. Tawagin namin Sumaida. Oo, kasi kamukha talaga ni Sumaida. Pero ano niyo siya? She was so joyful. Talagang makikita mo siya kahit ginaganon siya, naka-smile pa rin siya. Pero alam niyo yung tao na yun, ang bait pa rin nun. Hindi ko makalimutan yung tao na yun. Naging kaibigan ko rin po nung high school po yun. Ang bait niya. Ngayon, alam mo, she's so very successful. Kung saan bansa siya nakakarating kasi lagi siya na representante ng kanyang ng kanilang kumpanya. Ang taas ng kanyang ng posisyon niya sa kumpanya nila. Nakita niyo kung paano siya naging successful. Even though sabihin po natin na supposedly, wala naman po talagang pangit Sa tingin lamang po ng tao, ang tingin po sa kanyang pangit, pero makikita mo, ang ganda ngayon ng buhay niya. Amen? Amen. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, kung tayo po'y masayahin, hindi mapabayaan ng Lord yung buhay natin. Amen. Pero kung malungkot ka, lalong bibigat ang buhay po natin. Amen. Kaya nga, joy is weapon against a heavy or weary spirit. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sige, lungkot pa. Lungkot-lungkot ka pa. Ikaw din. Gusto mo, lagi may pera, pero lagi ka malungkot. Oh, paano na ngayon? Hindi niyo pa ba napapansin yun? Pag lagi ka malungkot, nakikita mo, wala naman dumating na pera Maging masaya ka, enjoy mo lang yung buhay mo. Kahit walang dumating na pera, payapa ka. Bakit? Kasi masaya ka, hindi ka magkakasakit kasi lagi ka naka-smile. Amen. Scripture ang focus natin. Nehemiah chapter 8 verse 10. Umuwi na kayo at mag-itay. Hindi kayo ha? Nabasa lang natin dito to. Mamaya, bigla kayo matayuan dyan. Umuwi na kayo. Hindi mo yan. Sabi dito, Nehemiah chapter 8 verse 10. Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kadalangang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen? Alam niyo kasi dito, meron silang mga kalaban po dito Maraming mga makalipusta sa kanila. Ayaw silang pagbigyan doon sa kanilang mga ginagawa na pagpaparangal sa ating Panginoon. Pero alam niyo, kahit na nandun yung parang under reproach po sila, na kahit na po meron mga kumakalaban po sa kanila, masaya po sila. Why? Because of the leading of God in them. Alam niyo, kapag ang isang tao po palang masayahin, ang isang Kristiyano masayahin, ang ibig sabihin pa niyan, ang buhay niyan ay nililid ni Yahweh. Now, paano po yun sa buhay po natin? Application, start a gratitude journal or incorporate inspirational verses that will lift and uplift your spirit into your daily routine. Ano yung ibig sabihin dito? Yung magkaroon tayo ng tinatawag na tala-arawan na pasasalamat. Kasi natin tala-arawan, ibig sabihin yung meron kang list na pasasalamat mo. Not only the day na binless ka ng Lord, kundi daily. Ano ibig sabihin po ba dito? Yung lagi ka nagpupuri sa Lord. Kasi a joyful heart is a worshipful heart. Pag meron po tayong kaganakan, ang ibig sabihin po niyan is a worshipful heart. Kaya nga, be inspired daily with the words of God. Kasi, alam niyo po ba, ang words of God, mapapasaya po talaga tayo. Amen. Kaya nga natin bilin po sa atin ni Pablo, di ba? Rejoice into the Lord.
I say it again, rejoice. Sabi po sa ating ni Pablo, di ba? So kaya nga ikaw, ngayon, sa oras na ito, kung ano man yung mga bagay na ikinalulungkot mo ngayon, kalimutan mo na yun, palakasin mo yung espiritu mo. Need to elevate your spirit. Alam niyo, yung madalas na maging malungkot, yung mahihina ang espiritu. Tanongin mo yung katabi mo, mahina ba yung espiritu mo? Mahina ba ang espiritu mo? Kasi lagi ka malungkot eh. Amen? Pag lagi ka malungkot, even kahit sabi mo wala kang pera, masaya pa rin ang Kristiyano kasi lead pa rin siya ni Yahweh. Lead pa rin siya ng Holy Spirit. Malakas pa rin yung kanyang espiritu. And last, number 4, engage in spiritual community and service. Huwag na huwag po kayo mawawala dito. Not only to attend service, not only to be a member of this church, kailangan nyo talaga magkaroon po tayo ng tinatawag na spiritual community na masasabi mo, di ba kapag halimbawa ikaw, pero nakakita ka na ba ng tao na araw-araw lumilipat? Ha? Araw-araw lumilipat, nakakita na kayo nun? Halimbawa ito, meron na yun dito sa Burgos, bukas mo ka naman, nasa Zamora na. Sa susunod na araw, nandun na sa Mabini. Walang talagang pinaglagyan siya. Amen? Ngayon, nakakita na kayo ng Kristiyano na ngayon, nandito sa Jacob, bukas nandun na sa Sustainer, sa susunod, nandun na sa Frog Square, lahat na ng church, tilipatan na. Anong tawag po doon? Ibig sabihin na, you have no community, spiritual community and service. Amen? Kailangan, ito po mismo pagbuo sa atin to. Kung bagay parang bumuo ka ng isang komunidad na kung saan yung leading sa iyo ng Holy Spirit. Amen. Kaya hindi po na-elevate yung ating espiritu kasi palipat-lipat tayo. Ayaw ng Lord yung hindi tayo matututo sa ganun. Spiritual elevation happens in community. Kailangan meron kang solid community. Amen? We are going to build one another up. Amen? Ito tayo magkakaroon ng building one another. Halimbawa, ngayong buwan na ito, nandito ka. Okay, nagkaroon kayo ng building one another. Tapos, nasaktan ka, lumipat ka ng ibang church. Eh, paano yung binild ko dito? Di wala na. Panibagong building up na naman yun sa iba. So, paano lalago yung espiritu mo? Amen? Kaya nga kailangan that we need to stick into the community that is given to us. By whom? By our Lord. Surrounding yourself with other believers and serving others takes the focus off your own struggle. Ibig sabihin po nito, kesa pag-usap na yung mga struggle in life mo, ano mo, yung kaaway mo, yung problema mo, yung problema sa bahay mo, yung problema sa negosyo mo, yung problema, kaysa doon mo ibuhos yung buhay mo, palibutan mo yung sarili mo ng mga mananampalataya. Amen. Kasi kung wala yung mga nakapalibot sa yung mga mananampalataya, lalo magbabagsak, hindi lalakas talaga yung espiritu mo. Kaya nga yung spiritual elevation, mangyayari po yun through your kapwa mananampalataya. Yung ating co-believers, kailangan sila yung lagi natin kasama, hindi tayo hiwalay doon. Halimbawa, sige, Christian ka, pero ang lagi mo nakakasama, yung mga drug-addict, isang araw hindi ka na Christian, drug-addict ka na. Amen. Amen. Totoo po yan. Kasi yun po yung naging pakikisama natin eh. You compromise your spirit to them eh. So, ibig sabihin, tell me who your friends are and I tell you who you are. Kung sino yung laging kasama mo, yun ka. Paano lalakas yung espiritu mo kung kasama mo palagi ay hindi mananampalataya? Kaya nga, surrounding yourself with other believers and serving others, take the focus of your own struggle. Huwag ka na mag-focus doon sa mga bagay-bagay problema mo. Kaya mo na sa Lord yan. Basta gawin mo na lang kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon para na sa iyo. Lumago ka sa Espiritu, lumakas yung Espiritu mo ng pagdating ng araw, makikita mo yung pakinabang ng buhay na walang hanggan. Spiritual focus po na, scriptural focus po natin. Judas chapter 20 verse 20 to 21.
Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal sa inyong kabanal-manalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo ng ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Ang sabi niyo po dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. So, asan yung pag-ibig ng Diyos? Tanungin ko kayo, asan yung pag-ibig ng Diyos? Kung wala kang pag-ibig sa kapwa, wala pag-ibig ng Diyos. Kung lagi na lang inaaway mo yung church mo, inaaway mo yung mga kamananampalataya mo, asan yung pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ng Lord, sabi po sa atin dito, sa verse 31, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. So habang naghihintay tayo, nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na yon ay yung buhay mismo ng Panginoong Jesucristo. Because God, Jesus Christ is love. So sa madaling salita, kung naghihintay ka, Krisyano ka, naghihintay ako, no? Gawa ako ng gawa dito, pero kaaway ko naman lahat. Amen? Lahat naman kasungitan ko, lahat naman kasigawan ko. So, ibig sabihin, sino hinihintay mo? At saan ka nananatili? So, ibig sabihin, hindi si Jesus yung hinihintay mo. Kasi kung si Jesus yung hinihintay mo, dapat tayo naghihintay doon at nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At yung pag-ibig ng Diyos na yun, pag-ibig din sa kapwa yun. Pag-ibig din sa komunidad yun. Pag-ibig din sa yung serbisyo sa Panginoon. Kaya nga magkaroon po tayo ng isang community and service na kung saan habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, dumadaloy at lumalago yung pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Amen? Amen. Tulad nga kanina, meron tayong mga kapatidan, nag-away. O ayun, pag-ibig ni Kristo yun. Amen? Hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Pag naghihintay tayo, sa pagdating ng ating Panginoon, nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, tayo po mismo, we need to serve one another, to love one another, to build up one another, to edify one another. Ginagawa po natin sa isa't isa yun. Kasi yung tamang gawain ng palalakas sa Espiritu, hindi nagbago ngayon. Hindi nagjujumbagan. Amen? Amen. Hindi nagchichismisan, hindi po nagsisira ang turi. Hindi ganun po yung ating pagpapalakasan sa isa't isa. Ibig sabihin, it is not a community of believers. Amen. 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 Gusto mo ba kaklasify ka dahil lagi ka na lang parang kang toro na nanunuluwag palagi? Gusto mo maklasify ka bilang toro? Amen? Alam niyo po ba yung toro? Pagka nakakita nung umuusok na yung ilong, tapos susuwagin niya na. Amen? Hindi ganun yung mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya na naghihintay kay Kristo, bakit hindi naman na nananatili sa pag-ibig ng Diyos yan? Alam mo yung katabi mo ngayon, kung nananatili sa pag-ibig ng Diyos yan. Pag madamot pa sa kapwa yan, ibig sabihin, hindi pag-ibig ng Diyos yun. Pagka kuripot yan, hindi pag-ibig ng Diyos yan. Kapag hindi tumutulong yan, hindi pag-ibig ng Diyos yan. Pag masungit yan, pag lagi may kaaway yan. Amen? Pagpakasarili yan, hindi pag-ibig ng Diyos yun. Pagtamad sa paglilingkod sa Panginoon yan, hindi pag-ibig ng Diyos yan. Hindi naghihintay yan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Iba ang hinihintay niyan. Ano? Yung sinusubaybayan niya na palabas sa TV. Kasi yun yung na-adapt niya. Pinig niya, CEO siya. Amen? Kaya lahat inaaway niya. Amen? Amen? Bakit niya ang tao din? Provide Christians with a practical guide for spiritual surviving in a world of false teaching and compromise. Isang bagay pa yan. And you must aware. Alam niyo, kailangan po tayo napapalibutan talaga ng kapwa mananampalataya natin that will live according to the truth of Christ Jesus. Para na sa ganoon, halimbawa, meron tayong mga kapatiran yan. Di ba? Nagkaroon tayo ng mga kapatiran na narahuyo ng ibang aral at pumasok sila doon na sa pag-aakala nila makakatulong sa pagpapalakas ng espiritu nila. Kaya nga, we must be guided.
with each and every one of us. Kailangan, igagaling mo yung kapatid mo, kailangan yung mga mahihina, ikaw rin yung mag-building up sa kanila, mag-edify din ang espiritu nila, tutulungan mo sila para lumago. Kapag hindi sila marunong magbasa ng Bible, ikaw magtuturo sa kanila. Kapag halimbawa hindi nila alam kung ano yung pamumuhay bilang Kristiyano, tuturuan mo sila, isi-share mo sa kanila yung bagay na yun. Para na sa ganun, hindi sila mahulog at makompromise sa mga maling aral. Kaya tuloy, pasok lang ng pasok. Akala po nila, ito na yung talagang pintuan patungo kay Kristo. Yung pala, hindi pa na si Kristo. Pagbukas niya ng pinto, si Satan pala. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. It commands believers to build themselves up in the faith, pray in the Holy Spirit, remain in God's love, and anticipate Christ's return. Yung habang naghihintay po tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, nananatili tayo sa ating pananampalataya, sa pananalangin, na gabayan ng ating banal na Espiritu at nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lagi po natin tatandaan na mahalaga po tayo nagsasama sa kabilang mga mananampalataya ni Kristo. Nagkakaisa tayo sa puso, espiritu at pag-ibig ng ating Panginoon. Application, connect with other believers to encourage one another and walk through life together. Sabay-sabay tayo lumalakad. Sabay-sabay tayo sa pamumuhay na matuwid. Sabay-sabay tayo na nagkakaisa kay Kristo. Walang pamayan, walang awayan, walang siraan, walang lagdagan. Amen. Walang madadamot, wala. Yung mga bagay na hindi kay Kristo. Ganun po yung pag-ibig kay Kristo. Hindi hiwalay. You are not separate with your family in Christ. Amen. You are not separated with your church, with the community, with the service. Hindi tayo dapat hiwalay doon. Kailangan kapag nakikita nyo, may street preaching, kasama ka dyan. May Bible study, kasama ka dyan. Pag may hayo, kasama ka dyan. Pag may itinatayo tayo, kasama ka dyan. Pag may mission, kasama ka dyan. Ganun po yung mga naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Amen. Now, why connecting to other believers are essential? Bakit po ba mahalaga yun? Kasi itinatatag po sa atin yung karakter talaga ni Jesucristo. Kasi kailangan na maging Christ-like tayo to elevate the spirit within us. Amen? Hindi po talaga lalakas, hindi na mo yung espiritu natin kung lagi po tayong hiwalay. Amen? Kaya napakahalaga po nito. Nakasama natin yung mga kapwa mananampalataya natin. Connecting with other believers is essential for spiritual growth, accountability, and emotional support. Bakit po ba mahalaga po ito? Kasi it fulfills the biblical model of community. Tayo yung nagtatatag nun. Amen? Tayo yung pumupuno ng talagang komunidad na kinakailangan na nakasaad at pamantayan po natin na nakasulat sa Biblia, ensuring that you are encouraged during trials and challenge to live out your faith through love and good works. Na kapag halimbawa, inatake ka ng mga pagsubok, ng mga trials in life, mayroon kang kaisa, katuwang mo, pagdating sa mga bagay na makapagpapalakas sa iyo at makapagpatatatan. Amen? Kaya yung isa, kapag may problema na tayo, hindi tayo doon sa Christian community tumatakbo eh. Hindi sa spiritual community tayo tumatakbo. Kundi sa tayo tumatakbo, doon sa kapitbahay na hindi mananampalataya. Doon sa kapitbahay na nakaanib sa isang kulto. Doon sa isang kapitbahay na kung saan ay pariwara ang buhay. Dapat nga, sila yung tinahatak natin into spiritual community na pinaglagyan sa atin ng Lord eh. Dahil doon tayo itatatag. Doon tayo kakatagpuin ng Panginoon pagbabalik niya. At doon tayo makikita kung tayo po'y nananatiling tapat hanggang wakas para maligtas. Amen. Kaya tatandaan po natin, napakahalaga ng tinatawag na surround our life with our fellow believers. Kaya nasabi po ng Kawikaan 27 verse 17, bakal ang nagpapatanim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Kaya kung halimbawa mananampalataya ka para lumago ka, kailangan ang kasama mo yung mga kapatid mo rin sa pananampalataya. Yung kaisa mo doon sa spiritual community, hindi yung kaiba. Amen? Sapagkat meron tayo mga pinaglagyan ng Panginoon. And do not be against with them. Do not be against with your community.
Kailangan ka isa kanila. Kailangan lahat yan kasundo mo. Kailangan lahat yan kabagang. Di ba? Pero tayo sinasabi, lahat yan kapitukan natin. Amen? Kaisa natin sa lahat ng bagay pagdating kay Kristo. Sa hirap, sa ginawa, kasama natin yan. Sa sakripisyo, wala sila, tayo na. Kailangan magkakasama tayo doon. Amen? Don't be separated with them. Kasi naglalarawan niyo ng weak na espiritu. Kailangan kasama mo palagi yung mga kapwa mananampalataya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, to elevate our spirit in Christ, you must practice all these things in me. Kailangan let us shift our mind and action into the things in Christ Jesus. Kailangan baguhin na po natin yun. Do not conform with the pattern of this world. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, kung sa tingin mo na parang pinanghihinaan ka at hindi mo magawa yung mga bagay ngayon, I tell you, there is conviction. And if you have really the conviction, kung meron ka pang natitirang conviction, mapalad ka. Bakit? Because still the Holy Spirit is in you. Nasa iyo pa. Kasi ipapaalala ka eh. It reminds you. Pag may nagre-remind pa sa iyo nito, na mag-church ka, magde-devotion ka, magpe-pray ka, yung kinukunting ka, ako hindi ako nakapag-pray ngayon, ako hindi ako nakapag-church ngayon. Pag meron ka pang ganon, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi still, the Holy Spirit is providing you the Spirit to elevate yourself in Christ. Kaya mapapansin natin yung kapatid sa Panginoon, without having the Holy Spirit, makikita mo, totally, hindi mo na makikita gumagawa sa Lord yan. Totally, makikita mo yan, takot na sa lahat ng bagay sa Panginoon yan. Kaya sa oras dito, kapatid sa Panginoon, kung may conviction ka, sundin mo na yung conviction. Huwag mong i-deny kung ano yung sinasabi ng conviction mo. Kung wala na, maawa ka sa sarili mo. Ulitin ko, kung wala ka ng conviction, kung hindi kita inaabot ng mga aral ng Diyos para magbago, ay dahil yung kawawa ka naman. Nakakaawa ang kalagayan mo. Dahil totally naborna na sa iyo yung Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa iyo na lumakad ka according to the walk of Jesus Christ. Ayun mo magsitayo. Pag-isipan mo mabuti mga kapatid sa Panginoon. I know that the Holy Spirit is still in you. At naniniwala ko, kaya nga nandito kayo dahil taglay mo pa rin ang banal na Espiritu Santo na nagtutulak sa iyo na lumapit at ilapit pa rin at palakasin ang Espiritu mo kay Kristo. Tingin mo sa Panginoon. Dala pa wala ng gana sa pagsamba sa Panginoon. Right now, gawin mo lahat ng mga bagay. Pag sinabi sa iyo ng Lord, mag-worship ka, mag-worship ka. Itaas mo yung kamay mo. Itaas mo yung kamay mo. I-voice out mo yung pagpupuri mo sa Lord. Isigaw mo, magpuri ka. Huwag ka taglay-taglay. Huwag lulukot-lukot. Huwag aantok-antok. Huwag parang mahina. You have the Holy Spirit and you have the power and strength. Kaya nga sa oras nito, huwag ka magmadaya. Nandito ka ngayon knowing that you have the Holy Spirit within you. Huwag magtanggalin sa isipan mo yun, pinupulungan ka niya. Pag sinabi sa iyo ng Lord, humble yourself before Him, ihambol mo, huwag mong i-contra yun. Never contradict the will of God in your life. Kapatid sa Panginoon, mahalaga ang Espiritu na nakataas kay Kristo. Mahalaga ang Espiritu na buhay ang patuloy na gumagawa ng mga bagay para sa kalakalan ng Diyos. Come on, people of God. Show your desire in God. Show Him that your desire is not about worthy and flashy, but according to the Spirit of Jesus Christ.
Hindi nahahanda ka niya sa pagsamba sa Diyos. Hindi nahahanda ka niya sa pagpupuri sa Kanya. Ako sa puso niya, nararamdaman niya yung mga bagay na sinasabi sa Kanya ngayon sa oras na ito ng Banal na Espiritu. Come on. Pakinggan mo yung tinig ng Banal na Espiritu Santo na nagsasabi sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Respect Him as our great counselor. Kung ano yung nililid ka niyon ng Holy Spirit, gawin mo. Huwag kang maglungkot-lungkotan because you grieve the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit or else ikaw din yung mapapahamak. Come on, respect the Holy Spirit now. Maaring inaantok-antok ka ngayon. Maaring wala kang gana ngayon kasi galit ka sa nangangaral. Maaring naiinis ka ngayon at ayaw mo sumunod dahil akala mo tao lamang yung nagsasabi sa iyo at hindi ang Diyos. Sabi ng Biblia, gawin ninyo parang sa Diyos ninyo ginagawa. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nangangaral sa ganang aking karunungan lamang, kundi ako'y nangangaral sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng Diyos na nagtalaga sa Kanya upang magturo. Kapatid sa Panginoon, sa oras na ito, do not be deceived. Huwag kang magpadaya sa mga tao na nakikita mo. Huwag kang magpadaya sa nararamdaman mo. Kundi pakinggan mo yung banal na tinig ng Holy Spirit sa oras na ito na nagsasabi sa iyo kung ano yung bagay na gagawin mo para lumakas ka. Maliban na lang kung ayaw mo ng pagbigyan pa na manahan sa iyo ang Holy Spirit. Bakit hindi mo itaas sa buhay mo si Kristo? Pagkilala ka, Jesus, bigyan mo ng pag-asa, itinuwid ang daan. Nais ko'y purihin ka, nais ko'y sambahin ka, pagkat tapat sa iyong salita. Nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga ka. Tapat sa iyong salita, O Diyos ikaw, ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. Nais ko'y purihin ka, nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga ka. Tapat sa iyong salita, nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga ka. Tapat sa iyong salita, O Diyos ikaw, ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay.
na ito. Ang nais ng Panginoon. Lumakas ka sa oras na ito. Ang nais ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ulit ang mabuhay sa mga bagay na spiritual. Kalimutan mo ano bang mga galit. Kalimutan mo ano bang mga pagkakasa. Kalimutan mo ano bang mga pagsubok na pinagdaanan. Gawin mo itong tuntungan para sa kalakasang spiritual. Gawin mo po itong sandigan sapagkat sabi ng Lord, kahit lahat ay susubukin na parang ito ay dadarang sa apoy upang maging dalisay. Tinuturuan tayo ng Lord ngayon upang tayo maging totoo, upang tayo maging tapat, upang tayo maging matatag sapagkat ang nais ng Lord na tayo po lahat ay maging faithful sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Hawak natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, kalakasan na taglay natin sa Banal na Espiritu Santo. Huwag mong isipin na tao ang pinaglilingkuran mo. Sa Diyos tayo lahat naglilingkod. Sa Diyos tayo lahat umaasa. Sa Diyos lahat tayo nabubuhay. Sapagkat tayo lahat ay naging bahagi ng Kanyang muling pagkabuhay. At sabi niya, yamang tayo pinuhay na magmuli, ito natin ang ating buhay sa mga bagay na makalangit na kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo. Ngayon po lahat, lagi natin ipamuhay ang mga aral na ipinipilit sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pagmahalan tayo, maglingkod tayo sa isa't isa, palakasan tayo, magkamisa tayo, may taguyod at itatag si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo lahat ay maging mabuting katiwala ng Panginoon. Tayo lahat ay maging bahagi ng Kanyang gawain sa lugar na ito. At balang araw, makikita natin na lahat ng ating mga pinagpapagal ay hindi masasayang sa walang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo. Papasalamat po kami sa biyaya mo. Papasalamat po kami, Panginoon, sa kagandang loob mo, Lord, na nag-uumapaw sa puso ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na walang maging balakid sa aming mga puso upang muli ka manahanan sa aming mga buhay. Alisin mo, Panginoon, ang mga hadlang. Alisin mo ang mga padarayan ng kaaway mo, Lord, upang nang sa ganon sa oras nito, Lord, muli ka, Panginoon, ang makapanahanan sa aming mga buhay. Panginoon, igay mo po kami. Ilid mo po kami, Panginoon, upang nang sa ganon, Panginoon, hindi kami makompromise sa mundo ito, Lord, at makalakad kami sa Espiritu, Panginoon, na sa ganon maging malakas ang aming mga Espiritu, Lord, upang sa iyong pagbabalik, maratnan mo po kami buhay, maratnan mo po kami may ginagawa, maratnan mo kami malakas at nananatili sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa gabi ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat mabiyaya, Panginoon, ang mga aral na ipinagkakaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo po bawat isa, Panginoon, ang ayon sa aming mga pananampalataya, O Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang sino mang nananalig sa iyo ng lubos na walang inaasahan, kundi ikaw po lamang, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong kapurihan. Salamat sa iyong pagsama at maging sa amin sa inyong pag-iingat sa buhay po namin. Paluwalhati mo kaming ihatid sa aming mga uuwian, sa aming mga tirahan. Ilayo mo po kami sa aming kapahamakan at mahigpit na pagsubok. Ilayo niyo po kami sa mga banta ng kaaway, O God. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan at maluwalhati kami makarating ng mapayapa sa aming mga tirahan, O God. Salamat po, balutin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon,
Samahan po kami ng libo-libo mo mandirigmang anghel sa langit na magbabantay sa amin habang daan, O God. Salamat dakilang Diyos, sumagana ang pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa, O God. Sumagana ang pagpapalang material at pinansyal sa lahat ng oras sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo ang gawain ito, Lord, at ang lahat ng mga sinusulong namin, Panginoon, na makapagpaparangal sa iyong dakilang pangalan, O Lord. All our missions, O God, Lord, inspire us, O Lord, na magkaisa kami, Panginoon, upang maitaguyod ang lahat ng ito, O God, sa diwa ng pag-ibig mo, sa diwa ng pagkakaisa, at kaganakan, at kabanalan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaming lahat, Panginoon, ay magtutulong-tulong para sa nakakaguyod ng Iglesia mo, Panginoon, dito sa lugar na ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless po.